Showbiz fanatics, karma ni Mr. Daniel Padilla sa hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, abay unti-unti na nga pong naglilitawan ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang Katniel breakups kahit na nung 2 araw na or 3 araw nang nakakalipas pagkatapos nilang i-announce nadamay patuloy at naungkat din ang hiwalayan po noon ng breakups ng Aldab ni netong si Lizken tuloy nagkatotoo po ang bawat hashtag na wala talagang forever. So, sa kabila ng lahat ng ito ay natuwa naman ang lahat ng mga Katniel fans dahil hiwalay na sila, nakita pa rin sila doon po sa sinasabing Christmas ID Station kung saan makikita na natin na magkahiwalay na sila, hindi na sila magkasama sa isang screen doon po sa Christmas ID Station na yon. Pero ang tanong lang lahat, kay Catherine Bernardo, sinadya bang aminin ang hiwalayan ng Bonifacio Day? Kasi yun po ang tanong ng marami. November 31st, nung inamin po nila yan. Palaisapan ngayon sa mga netizen, lalo na sa fans ng Katniel, kung sinadya nga ba ni Catherine Bernardo na itapat sa Bonifacio Day ang kanyang pag-amin na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Matatanda ang nagulat ang buong bansa, lalong-lalo na ang mga taong sumusuporta sa kanilang tambalan matapos maglabas ng official statement ni Catherine na totoo ang mga kumakalat na chikang hiwalay na nga sila. Sabi nga po ng caption, chapter close. I hope this finally help us all move forward pagkumpirma ni Catherine sa kanilang breakup. Anya, nagsimula sa respeto ang kanilang relasyon at nagtapos ito ng may respeto. Nagpasalamat rin si Catherine sa mahigit 1 taon nilang o 11 taon nilang pagsasama, Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you, sabi po ni Catherine. Samantalang sinabi naman ni Catherine na hindi na siya mag-entertain pa ng mga tanong ukol sa kanilang paghiwalay. I won't be entertaining question regarding this anymore. Thank you for understanding, say ng kapamilya actress. Matapos ang konfirmasyon sa iba't ibang teorya ng lumabas sa Twitter ukol sa revelasyon ni Catherine, may ilang nagsasabing tila itinaon raw ng dalaga sa November 30 na mag-announce at narito ang ilang mga chika. Catherine announced breakup on Andres Bonifacio Day. Sofia Andres posted these stories next to each other right after the announcement. Andres Bonifacio aka Supremo, ayun, initial, Brillante on the door, ang tatalino ng churis, #Katniel, saad ng isang netizen. Ang galing, diba? Ngayon ko lang din po napagtanto, ang galing Sa naman ng ang original na dakilang Supremo ay nasapawan ng isa pang Supremo. Kota na si AB ngayong taon. Andres Bonifacio yan wag mag-isip ng iba pang pangalan. Catherine Bernardo announced Katniel breakup on November 30. Andres Bonifacio's birthday. Dij was part of Bonifacio's movie Lahad naman ang isa. Parehong AB ang Andres Bonifacio at Andrea Brillantes. But anyways, yun nga yung kanilang sinasabi. Pero ito na nga, dahil pagkatapos po ng mga bagay na ito, pagkatapos malaman, after 3 days, ito na po yung pinaka-tinatawag na turning point. Ito na po yung pinaka-grand effect. Dahil according po sa ilang mga source na may mga nagpo-pull out na raw di umano na kontrata dito po kay Daniel Padilla. Matapos nga na mabalitaan nila kasi parang ngayon na red flag kasi itong si Daniel pagkatapos po ng hiwalayan nila. Tapos wala naman po silang sinabing dahilan kung ano po yung naging reason. Pero ang alam lang ng marami at kalat po sa buong Pilipinas at sa ibang parte pa ng mundo na itong si Daniel Padilla ay number 1 cheater. Yun po yung lumalabas na parang siya ang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. So dahil po dito ay talagang namuo po yung espekulasyon at dahil dito may mga brand po si Daniel Padilla kasi kasabay niyan parang masisira na rin kasi marami na rin po mga fan ng Katniel na sinasabing sila ay may buboycott na. Iboboycott na po nila itong Katniel. Itong si Daniel Padilla kasi sabi ni Daniel magkakaroon siya ng upcoming movie na kung saan gusto niyang pasukin ng action na movie.
this time para mag-iiba na siya. Ayaw niya na ng mga love team dahil wala na nga siyang ka-love team, ano. So sabi po ng ilan sa mga Katniel fans, sabi nila na hindi na raw nila susuportahan pa ito pong ito pong proyekto ni Daniel Padilla na darating. So nakakalungkot lang kasi sayang po yung, kasi brand po yan eh. Kapag tulad ng Lisken, ng Jadine, pati po ng ito pong Katniel, brand po talaga yan na matatawag. Kaya kapag po yan nag-pull out ang isa sa kanila, kaya nga pinag-isipan maigi yan ng management at biruin po ninyo ilang buwan. Kaya pala, hindi na tayo magtataka kung bakit hindi na nasundan yung kanilang project together, no? Samantalang napaka-successful po nung last na nagkaroon sila ng teleserye Too Good to Be True. Grabe, sobrang ganda nung na yun, pero grabe naman. Doon pala nag-umpisa talaga lahat na parang medyo hindi na maganda yung kanilang relasyon, ano? At nakita natin doon sa press conference po nila after the Too Good to Be True, nung tinanong na po tungkol sa loyalty, doon na nakita natin, na pagtanto nating lahat, na may pinagdadaanan na pala talaga ang relasyon ng Katniel. Pero as of now, ang pinaka-bottom line lang ng lahat, syempre, ang number one lugi dyan ng ABS-CBN. Meron pang pabalita na parang magpo-pull out na rin si Catherine Bernardo ng kanya pong kontrata sa ABS. At kinakausap niya na rin po ito pong si Miss Ma Salvador, na meron po siya kasing ahensya kung saan nag-cater siya ng mga talents. Like, talents niya po si Miles Ocampo, manager siya ni Miles. And si Mr. John Lloyd Cruz, ganun din po, no? Manager din siya. And of course, syempre, pinag-usapan din po ito pong pagpunta or parang pinost po ni Carla Estrada yung kanyang yung sa kanyang official Instagram account na tila baga kinakausap niya yung triyong tagapayo, kasi nga ginagawa niya to para po itigil na yung pagkalat ng mga fake news, pagkalat ng mga pagsalin-salin ng mga balita na wala namang proof, 'di ba? Kumbaga parang parang control, no? Yung damage control ang tawag, ayun. Parang gusto niya nang itigil yung mga kumakalat na balita patungkol sa anak niya dahil hindi lang yung pagkatao ni Daniel lang nasisira, kundi pati na rin yung kanyang karir. 'Di ba? Parang pag after this, wala na siyang karir na babalikan kasi marami na rin nagsasabi na Catherine can stand alone without Daniel Padilla kasi nasubukan niya na yan sa sarili niya. Pero anyways, kahit naman po mangyari, mayaman na rin naman itong si Daniel Padilla for the longest time. Dami na rin nilang kinita. And I know na nakapag-save at nakapag-invest naman po sila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!